Tarot card, tarot reading, explain ko na past videos, basic na pagbasa, mga dapat tandaan sa yes, no, maybe question. Ngayon tuturo ko naman sa inyo kung ano yung salitang reset. Ang reset, yan yung kunyari, may binasahan ako ngayon, and then may sunod akong babasahan. Hindi pwedeng hindi mo i-reset yung card mo kasi malaki yung chance na pagtapos mo sa pagbasa sa taong ito at hindi mo ni-reset ang card mo at lumipat ka sa kabilang tao, yung energy yung mababasa mo sa kanya ay yung energy pa rin ng kakabasa mo pa lang, recent. Paano mangyayari na mag-refresh or ma-reset yung card mo sa tuwing magbabasa ka ng paiba-ibang tao? Ito yung mga paraan. Ang card ay binubuo ng 78 cards. Pwede mo siyang ayusin ng pagkasunod-sunod. From 22 major arcana at 56 cards minor arcana. Aayusin mo lang siya. 1 of swords, 2 of swords, 3 of swords, 1 of pentacle, 2 of pentacles, 3 of pentacles. Pag nabuo mo na siyang lahat, tsaka mo siya pagpapatong-patungin. So, isang way yan para ma-reset ang energy ng tao to tao sa pagbasa ng tarot cards. Pwede mo rin gawin na sa bowl ng asin, ipatong mo siya. Actually, recharge din ang tawag doon. Yung card mo, nare-reset, tapos lumalakas. Isang paraan din, ilagay mo yung mismong card mo sa gabing full moon. Ilalagay mo siya sa may bintana, make sure na masisinagan siya ng bilugan ng full moon. Pwede mo rin siyang insensuhan. So, ang gamit kong paraan sa tuwing gusto kong ma-reset, kapag may mga sabay-sabay magpapabasa, ang reset ko ay katok. Kunyari, tapos na ako sa isa, yung isa naman, gagawin ko, babalasahin ko muna siya, tapos kakatokin ko siya ng 3 beses, tapos ibubulong ko yung pangalan ng magpapabasa. Tsaka ko siya ikakat at babalasahin ulit. Plus, gumagamit rin ako ng selenite. Ayan ang aking selenite. Ang selenite, nakakatulong yan para umayos ang pagbasa mo. Parang smooth. Yung hindi ka mahirapan sa pagbasa o pag-interpret ng card. Ang selenite, nakakatulong rin siya para ma-charge yung ability or power ng cards mo. Para yung gusto niyang palabasin, ilalabas niya. Yan ang power ng selenite. So, pinapatong ko lang yung tarot cards ko dito kapag hindi ko siya ginagamit. So, tandaan natin na kapag gusto mo maging isang tarot reader, kailangan lagi mong isipin, lagi mong maramdaman na buhay yung tarot cards mo. Kailangan meron kayong dalawang koneksyon. Dahil kung siya lang ang may koneksyon sa'yo at hindi mo siya nararamdaman, hindi uubra o hindi lalabas ang gustong i-interpret ng card. Dalawa kayong connected para mapalabas yung gustong message para dun sa taong binabasahan. Para naman sa mga taong gustong ma-enhance yung dreams nila, ilagay mo yung tarot mo sa ilalim ng unan mo. Gada matutulog ka. Pwede rin yon. Actually, ginagawa ko yan. Pag mga gusto kong managinip, katulad nung past video ko, yung sa totoong may-ari ng pangalan na Omay. Nung nabili ko yung card, dumating, inilagay ko kagad sa ilalim ng unan ko at napaginipan ko ang past and future. Involved itong si Omay na nangangahulugan, kaya kong magbasa ng tarot cards. Kaya kong maging isang tarot reader. So kung i-take note na, hindi ako naniniwala sa lahat ng hula. Ang paggamit ng tarot card or pagiging isang tarot reader ay isang pagbabasa. Maraming nagpapanggap. Kahit ako, saksi sa mga mapandinlang na kayang makahula sa isang tao. Napakarami sa paligid niyan. Kaya searching sa different website ang ginagawa ko. Kasi hindi ko pa kaya gawin yung pag nakita ko yung card, sasabihin ko kung ano yung nilalaman ng card. Hindi ko yun kayang gawin. Kasi hindi ako nanghuhula. Hindi ako manghuhula. Kaya naniniwala ko na mas accurate yung ginagawa ko kasi through research ako. Through website, iba't ibang mga website ng mga magkakalaban, magkakaiba ang mga sinasabi, pero isa lang yung gustong iparating. So, ganun ang ginagawa ko. So, ulitin ko, hindi ho ako manghuhula. Ako ay mambabasa lang ng tarot card sa mga gustong magpabasa. Hindi rin ho ako nagbabasa ng palad,
dahil hindi ko pa siya na-experience at wala sa akin yung abilidad na yan at hindi ko ho alam kung isa sa magiging abilidad ko ang pagbabasa ng palad o kapalaran. Marahil maraming nagtatanong about mga panaginip. Opo, marami akong experience about panaginip, marami akong naaral about sa panaginip, pero hindi ho nangangahulugan na alam ko ang lahat ng klase ng panaginip. Hindi ho ako ganun ka-master. May mga message po na hindi ko nasasagot dahil hindi ko talaga totoo alam ang totoong kasagutan. Dahil ayokong manghula at ayokong maggawa ng mga kwento or interpretasyon para masagot ko lang ang mga katanungan nyo. Sa mga nasasagot ko naman, yan ho ay hindi hula. Yan ho ay pinag-aralan ko. Hindi ko ni-research dahil based on my experience yan. So, patawad po sa mga hindi ko nasasagot. Pero tignan ho natin kung yan ay isang araw dumapo sa isip ko. Once na mapaginipan ko yan, malalaman ko kagad kung anong ibig sabihin. At kapag nangyari yan, agad kong sasabihin sa inyo kung ano yung totoong interpretasyon. Para maiwasan po natin yung maling impormasyon. Dahil ayaw po natin na yung awareness ay mabaliwala. Dahil sa maling pag-deliver ko sa inaakala kong yun yung gustong sabihin. Kasi merong katulad nung last comment na nakaraan. Meron akong post na about butterfly sa ulo. Ang totoong kahulugan niya ay merong taong mangangailangan sa'yo ng tulong at nasa sa'yo yan kung tutulungan mo o hindi. So may nag-message sa akin na paano kunyari brown butterfly sa panaginip, nandun lang, nag-iikot-ikot. So hindi ko pwedeng sabihin na yung panaginip ko na sigurado ko na butterfly sa umiikot sa ulo ko ay kaparehas nung naka-indicate na color ng butterfly na napaginipan niya. Kasi sa panaginip ko, ang ibinibigay niyang simbolo ay butterfly na umiikot sa ulo. So, ang binigay naman sa kanyang simbolo ay kulay ng butterfly which is brown. So, sa panaginip ko, hindi ko alam yung kulay, walang kulay, basta may butterfly. Pero sa kanya, naka-indicate yung color. Hindi ko pa alam kung ano yung sinisimbolo nung brown na butterfly. 'Di ba? So, inihingi ko ng tawad sa inyo kung hindi ko na ibibigay yung ibang interpretasyon. Marami na ho akong alam ng mga panaginip, mga simbolo at kabaligtaran. Pero hindi ko alam lahat kabisado, yung iba pang natitira. Ayokong magbigay ng komento para lang may masabi. Ayoko po ng ganyan. Ang gusto ko, ang pinopromote ko ay awareness, magamit ng tama ang mga panaginip na to, ang mga simbolong ito para maging handa, maiwasan. So, hindi ko siya ibibigay kasi hinulaan ko lang or may masabi lang ako or makadagdag lang sa nagpa-follow sa akin. Hindi ho ganon. Sana ho maintindihan nyo. At message ko para sa mga taong naniniwala sa ganitong ability, may ganitong ability o wala, pero naiintindihan nila at naniniwala sila. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng maririnig nyo sa akin ay pawang katotohanan, pawang experience. Kung meron akong pagkakamali, sasabihin ko kagad sa inyo. Kung meron akong nakalimutan, sasabihin ko kagad sa inyo. Makakaasa kayo na lahat na maririnig nyo sa bibig ko ay pawang katotohanan lamang dahil sa mga na-experience ko at hindi experience ng kahit na sinong tao. Matagal na sa akin itong ability ito. Actually, ayoko siyang gawing content. May content ako ng pagluluto, content ako ng mga kalokohan. Sa edad kong ganito, ayoko siyang i-content na dapat dati pa. Kasi ayokong mapagkamalan akong may sira ang ulo ko. Pero nung one time na nag-post ako at nag-hit siya, Facebook at TikTok, doon ako nagising, na-realize ko na panahon ito para lumantad ako, para magsalita ako. About sa ability, alam kong kabisado ko na dahil na-experience ko. At para naman sa mga taong hindi naniniwala at nagko-comment ng hindi magaganda, isa lang ang sasabihin ko sa inyo, who cares? Balang araw maintindihan nyo kung ano yung interpretasyon, kung ano yung mga kahulugan, kung ano yung sinasabi kong awareness sa mga messages ng mga panaginip. Balang araw sasabihin nyo na, sana natanong nyo, sana may natanungan kayo kung anong ibig sabihin. Baka nasabi natin na sana naiwasan, baka sakaling mas napahalagahan natin ng panahon kasama ang mga mahal natin.